Number 6, which of the following most nearly gives the minimum required width of the gasket plate? Mako-compute natin yung required width ng gasket plate based dun sa magiging governing strength ng ating connection, no? Ililista muna natin ulit lahat ng strength natin o yung allowable value ng force P based dun sa mga naging limit states natin. Tensile yielding, tensile rupture, block shear, based on welds. Ano yung mga na-compute nating P based dito sa apat? So actually, for tensile yielding, wala pa yata tayo na-compute, no? Sige, compute lang natin ng mabilis yung for tensile yielding. We have P sub n equals Fy times Ag. We have F sub y is 248. Times natin ng gross area, which is 1,850. So we have 458,800 Newton. In kilonewton, this is 458.8. Okay, and then compare na natin yung demand sa capacity. So ang demand natin is P over 2 kasi nga para sa isang angle. And then ang capacity ng isang angle is 458.80. Then we have to divide this by the factor of safety for tensile yielding. So ang P natin based on tensile yielding is 549.4610770 kilonewton. Okay, so lista natin yan. 549. For block shear, 689.23. For tensile rupture, 600.64. And then for welds, 536.13. Yung minimum dito sa apat na to, yun yung governing strength ng ating tensile connection. Yan. So ito ngayon yung gagamitin nating force para ma-compute yung width ng gasket plate. Kung ang kaya ng tensile connection natin is 536, so dapat ma-design natin yung gasket plate such that kaya niyang ma-resist yung force na 536. So i-compute natin ngayon yung strength ng gasket plate. Okay? So start natin sa tensile yielding ng gasket plate. That is Pn equals Fy times Ag. Ang Fy ng gasket plate is 248. Ang Ag hindi natin alam, kaya nga natin kukumpitin. So let's say ang width ng gasket plate is B times natin ang thickness. Di ba yan yung kanyang gross area? B times 16 lang. So ito yung gasket plate, ito yung kanyang width, ito yung thickness. So B times 16 lang. So, kailangan, ang kayanin na force ng gasket plate is 536. So, compare natin yung demand sa capacity. So, ang maximum demand na dapat ma-develop sa gasket plate is 536.13. Kasi yan yung kaya ng ating connection no? So, compare natin sa capacity. So, ang capacity niya is itong Pn, 248 B times 16. Di-divide lang natin ng factor of safety for tensile yielding. Ayan. So, makukuha na natin yung width B. Okay? So, the width B equals, do not forget na i-times pala yung demand ng 1,000 kasi kilonewton yan. Kasi ang dimension natin dito, di ba, millimeter. So, ang stress is megapascal. So, ang magiging unit ng right side mo is naka-newton. So, dapat yung demand naka-newton. Or, i-divide mo yung capacity ng 1,000. So, kung parehas lang yan. Times natin to ng 1,000, yung nakuha natin. So, B is 225.6409215 millimeter. So, ito yung width na nakuha natin based on tensile yielding. Try naman natin kapag tensile rupture. Ganun pa din, no? Dadaanan mo yung limit states ng gasket plate. Pero hindi na yung block shear kasi tapos na tayo sa block shear ng gasket plate Di ba nasolve na natin yun kanina? So, tensile rupture na lang. Pn equals F sub U times A sub E. F sub U is 400 and then ang A sub E is U times A sub G, no?
So, sa tensile rupture, ano naman yung value ng U for this plate? Tignan nyo, class. Ano naman yung magiging value ng U for this gusset plate? Of course, hindi siya magiging case 4 kasi for longitudinal welds yan. Hindi rin siya magiging case 3 kasi for transverse welds lang yun. So, ibig sabihin, case 2 na siya, no? Case 2. Kaso, pag binasa natin yung case 2, where the tension load is transmitted to some but not all of the cross-sectional elements. Eh, class, pag plate kasi, di ba pag plate, isa lang naman ang element niyan, eh nakakonect na agad yung element niya. Di ba? Kung titignan nyo sa figure, ang plate kasi isang element lang, no? Eh nakakonect na agad yun ng welds, no? Kabilaan pa nga eh, meron siyang welds dito, meron din sa kabila, no? So, ibig sabihin, hindi rin siya pwede classify as case 2, no? So, babalik lang siya sa case 1 kasi lahat naman ng elements niya, yung each of the cross-sectional elements ng plate, connected naman. Kaya case 1 lang siya. Kung halimbawang angle, no? Kasi kapag angle, dalawa yung element, meron kang isa na hindi mako-connect. No? Kaso kasi kapag plate, once na makonect mo yung plate, connected na agad lahat yun. Kasi nga isa lang yung element ng plate. So case 1 lang tayo dito. So U is 1.0. So ang PN natin is 400 times 1.0 ang U. And then ang gross area is B times 16. Okay? So compare na natin demand sa capacity. The demand is 536.1336,378. Compare natin sa capacity ng tensile rupture, 400 times 1.0 times B times 16 divided by 2. So therefore, B should be greater than or equal to B should be greater than or equal to 167.5417621. So, yung na-compute natin based on tensile yielding is 225 and then based on tensile rupture naman is 167. So, syempre, ang gagamitin mong B is yung mas malaki, conservative. Kasi kung gagamitin mo tong mas maliit na B, hindi siya papasa sa tensile yielding. Kasi ang nire-require ng tensile yielding mo, greater than 225 yung width eh. No? So, hindi papasa yung 167. Therefore, ang answer natin for this problem is yung value na nearest sa 225 pero dapat greater than 225. And that is yung 232.